Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So Waalaikumsalam. Ustad, papaano ba ang pagtatawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikumussalam. Hakikatu tawakkal, yung totoong pagtiwala kay Allah Ta'ala o tinatawag na tawakkal, ito yung, at tawakkal unang-una, ito ibadatun qalbiyah. Ito isang uri ng ibada na nasa puso ng isang mananampalataya. Yani, tufawwid amraka kullahu lillahi ta'ala, ma'abadlil al-asbab. Ito yung ipinapaubaya mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo kay Allahu Ta'ala sa pamamagitan na ginagawa mo rin lahat ng mga asbab, lahat ng mga pamamaraan. Lahat ng mga pamamaraan. Ano man ang maging resulta ng gagawin mo ay may ipagkatiwala mo, ay ipaubaya mo kay Allahu Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. At Allah Ta'ala amarana bi an natawakkal alayh. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. At kay Allah Ta'ala kayo magtawakkal. Ipagkatiwala niyo sa Kanya, ipaubaya niyo sa Kanya lahat ng mga bagay in kuntum mu'minin. Kung kayo ay totoong mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kamalil iman, kabilang ito sa pagiging kumpleto ng isang pananampalataya ng isang tao sa kanyang relihiyon, ng iman. Yung pagpapaubaya niya ng lahat ng kanyang mga bagay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala fi umuri dunya wad din. Ito man ay pangkabilang buhay, ito man ay pang makamundo. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanya rin binanggit sa Quran, alaysa Allahu bikafin 'abda. Hindi pa ba sapat si Allah Ta'ala sa kanyang alipin? Fi sarra'i wad darra, sa lahat ng sitwasyon, may problema ka man o wala, ay alaysa Allahu bikafin 'abda. Hindi pa ba sapat si Allah Ta'ala na siya yung Panginoon mo na dapat ipaubaya mo lahat sa Kanya? Tama? Kaya nga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya sa Quran, wa tawakkal al-hayyil ladhi la yamut. At magtawakkal ka sa Panginoon na kung saan hayyil la yamut, ang Panginoon na habang buhay at kahit kailan ay walang kamatayan sa Kanya. Doon natin ipagkatiwala lahat ng mga bagay natin kay Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Walidhalika, at kabilang ito sa iman na ang mga propeta alayhimus salatu wassalam, kaya nga sabi ng Allah Ta'ala patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran, alladhina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Nung ang mga Quraysh gumawa sila ng mga plano laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung panahon na siya ay maghijra sa Madina para takasan niya yung mga tao, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nandun yung kanyang tawakkal kay Allah Ta'ala na wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala poprotektahan siya laban sa mga tao na laban sa kanya. Poprotektahan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandun yung kanyang tawakkal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pinaubaya niya lahat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Musa alayhi salatu wasalam, halimbawa, nung si Fir'aun, nung papatayin siya ni Fir'aun, pati yung mga Banu Israel na sila ay aalis ng Egypt at pupunta sila ng Palestine at tatakas sila, at ipinaputos ng Allah at lisanin nila yung Egypt patungo ng Palestine. At lahat sila ay tumakas, at si Fir'aun, fa'atba'ahum Fir'aun wa junudu, at sinundan sila ni Fir'aun pati yung mga sundalo ni Fir'aun. At umabot sa punto, nandun na sila sa harap ng karagatan. Wala sila matatakbuhan. At sabi ng mga Banu Israel kay Musa alayhi salatu wasallam, ya Musa, inna lamudrakun. Ya Musa, maabutan na tayo ni Fir'aun. Syufut tawakkal. Tignan mo yung tawakkal ni Musa alayhi salatu wasallam dito. Sa harap niya yung karagatan, sa likod niya si Fir'aun. Wala kung tutuusin at iisipin ng isang tao ay wala siyang matatakbuhan. Walakin na amrullahi ta'ala. Pero yung kapalaran kapag itinakda ng Allah Ta'ala, nandun yung tawakkal ng isang tao kay Allah Ta'ala. Anong sagot ni Musa alayhi salatu wassalam? Sabi ni Musa alayhi salatu wassalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hindi, sabi niya, hindi tayo maabutan ni Fir'aun at hindi ako pabayaan ni Allah Ta'ala. Inna rabbi sayahdin. Gagabayan ako ng Allah Ta'ala. Sino mag-aakala ng isang tungkod ni Musa alayhi salatu wassalam na ito pala yung magiging asbab
o magiging sabab na kung saan mabibiyak ang karagatan sa kalagitnaan ng mga mata ng tao at nakikita nila, at dito na iniligtas ng Allah Ta'ala si Musa alayhi salatu wassalam. Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, Suratul Baqarah, binanggit niya, wa idnajjaynakum min ali fir'aun wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. At nakita, na-witness ng mata ninyo na nilunod namin si Fir'aun at nakatakas kayo sa mula kay Fir'aun wa antum tanzurun. Nakikita ninyo yun. At ang pinaka malaking dahilan kung dito ng isang mananampalataya yung pagtawakkal nila kay Allah Ta'ala, yung pagtawakkal ni Musa alayhi salatu wassalam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma ulqiya Ibrahim alayhi salatu wassalam fi an-nar, nung ipinatapon si Ibrahim alayhi salatu wassalam sa apoy, na inipon nila, na umabot na Yaqulu Ibn Kathir rahimahullah, binanggit ng Ibn Kathir rahimahullah, na yung inipon ni Namrud sa isang lugar na inipon niya yung mga panggato na yun, umabot daw na inipon nila ng 40 days yun, para lang sunugin si Ibrahim alayhis salam sa gitna ng lugar na yun, na inipon nila yung mga panggato na yun. Kaya nga dito sabi, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dahil sa pagkaroon niya ng pagtawakkal kay Allah Ta'ala, mamassatun nar, hindi siya dinapuan ng apoy na yun. Kaya nga nung sinabi ng Allah Ta'ala, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, o sabi ng Allah Ta'ala, maging malamig ka at maging mapayapa ka kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kapag sinabi ng mga ulama, kung sinabi lang daw ng Allah Ta'ala, kuni bardan, maging malamig ka lang, maging ice yung mga sa paligid ng pati si Ibrahim alayhi salatu wassalam, sobrang lamig na yun. Ngunit sinabi ng Allah Ta'ala, wasalaman, maging mapayapa rin kay Ibrahim alayhi salatu wassalam, ay umabot sa punto na kung saan kay Ibrahim ay wala rin nangyari sa kanya. Allah. Huna, yung tawakkal ng isang tao, yung tawakkal ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, yung tawakkal ni Musa alayhi salatu wassalam, wa kadhalika Nuh alayhi salatu wassalam. Nung sinabi ni Nuh alayhi salatu, nung hindi, wakad kafar man fil ardi jami'a, kung nagkafir lahat ng mga tao na sa ibabaw ng kalupad, sino mag-aakala ng isang tao na kung saan ang kanyang barko sa taas ng bundok tatakbo ng walang makina? Kung tutuusin ng isang tao, hindi maiisip ng isang tao ng isang barko sa taas ng bundok, yung baywalk nandito, nasa ibaba ng lupa. Walakin mawujudit tawakkul. Ang tawakkul, magresulta ito ng isang bagay na hindi papasok sa utak ng tao. Paano gagawin ng Allah Ta'ala sa kanyang isang bagay na imposible? Pero si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag gagawin yung isang bagay na para sa'yo, ay gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'yo yun. Kaya nga nung tumakbo yung barko ni Propeta Nuh alayhi salatu wassalam, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tatakbo yung barko na to sa pagitan ng awa ni Allah Ta'ala. Nandun yung tawakkal ni Nuh alayhi salatu wassalam. Ito yung tawakkal ng ito yung resulta ng pagkakaroon ng paingiman ng isang tao kay Allah Ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung papatayin siya ng mga Quraysh at sinamahan siya ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sa Ghari Hira. Tinamahan siya sa Ghari Thawr. Nung nagtago sila sa Ghari Thawr na yun, sa isang kuweba na hinahanap sila ng Quraysh. Sa tindi ng pagkatakot ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah Ta'ala, kanyang kinuwento yun sa Quran, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kapag hindi niyo tutulungan si Propeta Muhammad, kapag hindi kayo maniniwala sa kanya, si Allah Ta'ala mismo ang magpoprotekta sa kanya. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kasi tindi ng pagkatakot ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, faqal, sabi ng Allah, sabi ni Propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, la tahzan inna Allaha ma'ana. Huwag kang malungkot, ya Abu Bakar as-Siddiq, si Allah Ta'ala kasama natin, hindi tayo pababayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na lahat ng Quraysh hinahanap sila at nakikita yung yapak ng paa ng Quraysh, nasa ilalim sila nandun sila sa kuweba, nagtago sila sa ilalim na yon. Kapag nakita sila, maabutan sila. Walakin amrullahi kana maf'ula. Pero Allah Ta'ala kapag tinakda niya isang bagay, wala makapigil sa bagay na yon. Pero nandun yung isang tawakkal, isang mananampalataya. Kaya sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum. Kung totoo lang kayo nagkaroon ng tawakkal kay Allah Ta'ala, ng totoong tawakkal kay Allah Ta'ala, larazaqakum kama yarzuqut tayr. Bibigyan kayo ng biyaya ni Allah Ta'ala kahalintulad paano niya bigyan ng biyaya ang isang ibon. Yagdu khimasan wa ya'udu bitanam. Aalis yung isang ibon, saan siya pupunta, Ustad? Hindi niya alam, wala naman siyang opisina eh. Di ba?
Wala siyang opisina, hindi niya alam saan siya magtatrabaho. At ang ibon, aalis siya ng puno ng kanyang tirahan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walakinnahu mutawakkilun ala Allah. Pero nandun yung tawakkal niya kay Allah Ta'ala na aalis siya ng bahay, nandun yung kanyang rizq. Law annakum tatawakkaluna ala Allah, kung marunong lang kayo magtawakkal kay Allah Ta'ala, larazaqakumullah. Bibigyan kayo ng biyaya ni Allah Ta'ala. Hindi mo katatakutan yung biyaya saan mo kukunin sa araw-araw na bubuhay ka. Kung nandun yung tawakkal mo, hindi ka pabayaan ng Allah Ta'ala, yagdu khimasan wa yaudu bitanan, aalis yung isang ibon nang walang laman yung kanyang tiyan, pati yung kanyang mga anak iiwanan niya, wa yaudu bitanan, at may dala-dala siyang pagkain, mabubusog siya. Kapag nandun lang yung pagtawakkal ng isang mananampalataya sa lahat ng sitwasyon, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, sa kanyang ginagawa, ang mahalaga, nandun ka sa punto na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ginagawa mo at yung ibada mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-iman. Ito yung iman natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dapat nandun yung pagtawakkal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang hadith. At yun ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Kaya ang pinakamainam na maibabaon natin sa ating sarili na sa tawakkal na yan ay pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Magkaroon kayo ng baon sa bawat isa sa inyo dahil ang pinakamainam na baon sa isang tao sa kanyang sarili, ano yun? Yung pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, Ustad. Ibig sabihin yung pagtatawakkal talaga nangyari na sa mga panahon ng mga propeta. Ginagawa at kabilang yun sa iman na kanilang ibada sa kanilang puso kay Allah Ta'ala. At dapat natin sundin yun. At dapat natin maging modelo sila sa atin na bilang pagsunod sa pagkakaroon ng iman at tawakkal kay Allah Ta'ala sa ating mga puso lahat ng ating ginagawa. MashaAllah. So, Ustad, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.